Free range farming, isa po siyang method ng farming. So iba po siya dun sa, siguro yung mas typical na alam natin, yung cage farming method, kung saan nakakulong po yung mga manok natin sa mga cages. So ang pagkakaiba niya sa cage farming system, meron silang freedom to roam around para tumuka ng mga insekto, ng mga damo, at makapaglakad-lakad. Sa amin, importante yung not just yung welfare ng mga consumers, but also yung mga alaga natin. So ito yung breeder house namin, nandito yung mga inahin, tsaka ilang tanda. Nandito yung paitlugan nila. Makikita nyo marami kasi yung ideal ratio ng paitlugan sa inahin is 1 paitlugan, 3 inahin. So gusto po namin na mabigay sa kanila yung ganitong klaseng environment. Mas magastos lang po kung iisipin nyo kasi malaking land po yung kailangan nyo in order to run this. Pero kung makikita nyo po sa background ko, hindi rin naman sobrang laki ng land requirement. Basta ma-partition lang na maayos yung lugar. Meron kang right strategy, approach, kayang-kaya siyang patakbuhin. Pagdating sa ganitong klaseng farming system, marami ka actually pwedeng pasukin. Yung pinaka-basic doon is yung magbebenta ka ng free-range eggs. So yung free-range eggs, nagkakahalaga siya ng 12 to 15 pesos per egg. Kumpara doon sa traditional na white eggs na grown in a cage system, na nagkakahalaga ng mga 7 pesos. Pangalawa na pwedeng pasukin sa pagnenegosyo na to is magpalaki ng rooster for meat production. So at 4 months, okay, so yung mga lalaking sisiw, at 4 months ready na sila for disposal for their meat. Pangatlo is yung pagbe-breed. Okay, so pwede nyo pasukin yung breeding. Conditioning for breeding, so number 1, kailangan i-deworm mo sila, okay, pupurgahin. Pangalawa, papaliguan para matanggal yung mga parasites sa feathers. And then tuturokan ng B vitamins, okay, para bumuka yung pakpak and then maging ready sila for egg production. Sa rooster, ganun din. Tuturokan din ng B vitamins, papaliguan din, and then pupurgahin din. Kasi importante na malinis yung sistema nila. Kasi yung mga parasites and worms, nagko-compete yan sa food and nutrition na nandun sa mga alaga natin. So kailangan tanggalin natin sila, okay? Para maging productive din yung chickens natin sa pag-produce ng eggs. Yung disadvantage nga lang ng pagpapalaki ng ganitong klaseng manok, specifically Rhode Island Red, hindi sila naglilimlim ng mga itlog nila. So kailangan nyo ng artificial incubator. So kailangan nyo mag-invest ng ganun kung gusto nyo pumasok sa breeding. So dito sa loob na dito yung mga artificial incubators namin. Ito yung 2,000 capacity na setter. Okay. Pwede nating buksan para lang makita nyo kung ano nasa loob. So basically sa isang incubator, ang tatlong basic na kailangan mo dyan, yung pampainit, okay? And then kailangan mo rin na nagta-turn yung itlog kasi minimimic natin yung natural process ng hen na kung mapapansin mo sa nature, binabaliktad ng inahin yung itlog. So at least 3 times every 24 hours na babaliktad yung itlog. And then yung isang kailangan is humidity. So merong tubig lagi dapat yung incubator. Okay. In this case, na doon sa taas, nire-refill na lang namin tapos chine-check namin pag ubos na. This is how we monitor yung eggs. For example, this is already batch 31 na sinalang namin. So ililista namin kung ilang itlog. Ma-mark namin kung kailan yung day 0. Tapos bibilang kami ng 10 araw. So after 10 days, ika-candling namin. So candling, yan yung proseso para ma-check mo kung may similya o wala itlog. So gumagamit kami ng flashlight, tapos sisilipin namin yung loob ng itlog kung may ugat na or kung may embryo. Tapos sa day 18, mananatili yung itlog dito sa setter. Pagpatak ng end ng day 18, ililipat naman namin siya doon sa another equipment, which is yung hatcher. So siguro ngayon sa average, yung mga locally produced na incubator, yung mga box type, siguro let's say sa 200 capacity, gagastos ka ng mga 20,000. Meron ka ng hatcher at setter doon sa setup na yun. Yung size na yun is good enough for let's say siguro 100 eggs. So ngayon nag-invest na ako sa 2,000 capacity na incubator na setter, 500 capacity na hatcher. So sa 2,000 capacity na setter, nabili ko siya ng mga 55 to 60,000. Okay, tapos yung hatcher parang mga 30,000. So papakita ko sa inyo yung hatcher. Ngayon may laman to. Okay. So ang laman nito 197. Nabawasan ng
tatlo na bulok, tapos 53 na walang similya. So sa pagpatak ng day 19 onwards, so ilalagay na namin dito yung itlog. Hindi na siya tina-turn kasi more or less ready na yung sisiw na lumabas ng itlog. Tapos usually sa hatcher, yung setting niya mas mataas yung humidity. So at least 65%. Ang best is pag umabot siya ng 80-90%. Bakit kailangan mataas yung humidity? Kasi yung tubig, yung water vapor, ito yung tutulong para mapalambot yung itlog. So mas malambot yung itlog, mas madaling makakalabas yung sisiw. So mag-stay dito yung egg for 3 more days until they reach day 21. So kami dito sa farm, hindi namin nilalabas agad ng day 21. Nag-aantay pa kami ng kinabukasan, day 22, kung kailan namin nahangin yung mga itlog. So okay lang ba yun? Hindi ba magugutom yung mga sisiw? Maaaring yung itanong. So actually hindi naman, kasi they have enough food in their stomach, and yung mismong shell, pwede nilang tukain yun. So they could survive 1 more day in this equipment. So pagdating ng day 22, ngayon namin lahat. So hopefully, napisa siya lahat. Pero on average, at least 85% kami. So may days na 95%, may days na 90%, may days na 85%. So nag-iiba-iba din yung hatch rate. Minsan, depende sa quality ng itlog. Okay. Pero really, it's more about yung minsan yung setting. So minsan kailangan namin ipakalibrate to sa manufacturer para ma-maximize namin yung output. Pang-apat is yung mga derivative na. For example, magbenta ng azola, okay? Magbenta ng other farming inputs, halimbawa OHN, pwede ring magbenta ng incubator. So constructed to, katulong ko yung kapatid ko. Bumili kami ng mga materyales na kakailanganin namin. And kami na yung nag-construct on our own. So nag-research kami, and then nagtanong-tanong din sa mga technician kung paano ba yung pag-setup. So ngayon meron kaming 1, 2, 3, 4 na constructed by us. Kung kayo nangangailangan ng incubator, nagbebenta na rin po kami ng incubator. Just reach out sa amin, Paraiso Farmstead. So pagdating sa investment, let's say sabihin natin meron akong 100 chicks. Nabili ko yung 100 chicks na yun sa halagang 100 pesos. Para sa chicks pa lang, that's 10,000 pesos already. So susundan mo ano ba yung mga pangangailangan ng chicks hanggang sa lumaki siya. So sa brooder cage, where they would stay for at least 1 month. So 50 chicks each, mga tig 5,000 pesos. So that's another 10,000 pesos. Meron tayong 20,000. And then nagbuild din ako ng growing cage. Sa growing cage, gumastos ako ng mga 20,000. So that makes it 40,000. And then nagbuild ako ng housing. And dito medyo malaking investment, siguro mga nasa 70,000-80,000. So that's 80 plus 40,000, 120. So sa mga patoka, from the time na chick sila hanggang sa umabot sila ng breeder age, gagastos ka ng mga 400 pesos per head. Sa 100 heads, that's mga 40,000. 160,000 yung mga kakailanganin mo. So wala pa doon yung mga vitamins, siguro dagdag mo na lang yung vitamins na gustong may bigay. Minimum 400 heads, mga 160. Kailangan yung vision mo long term. Hindi pwede na magsisimula ka tapos aasa ka na kikita ka agad. Sa gantong industriya, na-observe ko, sa 10 magsisimula, isa lang ang tutuloy. Kasi hindi siya ganun kadali. And sa totoo lang, kailangan mo din talaga maglabas ng pera. So, sa mga gustong magsimula dyan, kailangan isipin nyo muna. Magplano kayo maigi, alamin nyo kung ano nga ba yung true cost ng production nitong gantong klaseng manok. Huwag kayong basta na lang magsimula tapos tsaka nyo i-figure out. Mag-research muna kayo, kasi ako, hindi naman ako basta pumasok lang dito. Kahit na I started out as a hobby, talagang inaral ko muna, inalam ko. So hindi pwedeng patuka ka lang ng patuka tapos wala ka namang binibenta, hindi mo alam kung paano ibebenta. Kailangan marunong ka mag-market, okay? Kailangan may strategy ka na tama. Ito yung mga bagay na gusto ko rin mabahagi sa ibang tao. So kung may mga tao na gusto mag-reach out sa akin, I'm open. Halimbawa yung mga bumibili ng sisiw, may tanong sila, sasagutin ko lang. Kasi at the end of the day, hindi naman to competition eh. Parang I don't wanna compete with anyone. Kasi napakalaki ng market sa ganitong klaseng negosyo. So yung dream ko nga is, bawat tao, bawat barangay, meron silang parang free range farm. Kung saan yung mga, yung mga locals nakakakuha ng itlog, nakakakuha ng mga manok. Para makakain tayo ng masustansyang pagkain.
So para sa mga interesado, yung mga sisiyo ko na day old, nilalabas ko ng 100 pesos kada sisiyo. Okay, yung mga week old ko 150 pesos, tapos kapag 2 weeks, nasa 200 pesos. So far, mga sisiyo pa lang yung binibenta namin dito sa farm. Hindi pa kami nagbebenta ng breeder age. Pero later on, kapag nakapagparami na kami, hopefully, makapagbenta na rin kami. Bukod dun sa free-range chickens na nabanggit ko na, nagbebenta din ako ng fancy chickens. So, ngayon meron akong chicks na 2 to 3 months old. Iba-ibang klaseng breeds. So, merong Cochin Ball, merong Silky, merong Cornish na Bantam. So, ngayon yung benta ko sa 2 to 3 months old, mga 2,000 yan kapag fancy chickens. Hindi ako nagbababa sa 1,000 kasi importante na ma-keep din yung yung price point para hindi masira yung market. Salamat sa pakikinig, salamat Kuya Jay, Sir Jay sa pagbisita sa ating farm. So simula pa lang to ng ating venture. As I said, wala pa akong 1 year, okay? Pero mas malawak pa dito yung vision ko. So later on, gusto ko rin magkaroon dito ng mga kubo where people could stay, where people could really experience first hand yung magpatuka ng manok, mag-alaga ng manok, makita yung mga iba pa namin alaga dito sa farm like yung goat, yung pato, okay? Gusto kong ma-experience nila yung how it is to live in a farm. Sa bawat isa sa ating Pilipino, I think common na dream na nasa gitna tayo ng farm. So hindi ko alam ng elementary, no, kung naaalala niyo, pag pinag-drawing tayo nung grade school, ano yung typical na scenario dun sa dinadraw natin. So nandyan yung may bahay kubo, nandyan yung may palayan, tapos bundok, may isang puno, tapos may pamilya. Let's cultivate that dream within us kasi it lives within every Filipino, this dream to become a farmer. And being a farmer is a noble profession. Huwag nating maliitin yung mga farmers kasi sa panahon ng crisis, sino bang bubuhay sa atin? Di ba yung mga farmers din? Let's become farmers ourselves kasi important din na magkaroon tayo ng self-sufficiency and food security. So, iniimbitahan ko po kayo na pumunta dito sa aming farm sa Bonacerca, Indang, Cavite. Ang pangalan po ng farm namin ay Paraiso Farmstead. Mga tatagpuan niyo po kami sa Facebook, Paraiso Farmstead. I-search nyo lang po yan. Pwede niyo pong bisitahin first hand kung ano yung setup namin dito, gayahin, i-implement sa farm nyo. I think sobrang important yung makita nyo kung paano gawin from end to finish. Now, if it's something na gusto nyo i-adapt sa inyo, why not? Just give us a visit. Reach me anytime sa Facebook. Agree sa agree!